paglalakad tungo sa Emmaus. Nang araw din yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang dayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala kaagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil sila na nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Ang tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwala ng lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailang magbata ng lahat ng ito bago siya kamtan o bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na rin sila sa nayong patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang sila'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nauwi nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam namin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ng mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila nang nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano sila nakilala nang magpira-pirasoy niya ang tinapay. Palasak ho ito, nabinasa kong ito. Mga gilim namin tagapakinig, pinali na ho tayo malapit na. Tungkol sa paglalakad tungkol sa Emmaus, ang maganda naman ho rito, ang nakikita ho natin dito, Kuya Joe, Kuya Ben, Kuya Bert, itong dalawang alagad na ito matapos na ipako sa krus, nawala na ng pag-asa, iniwan na. Nagpunta na ng Emmaus. At ang maganda naman dito, noong sila'y kasalo na ng Panginoon, nakilala nila nung pagpira-pirasuhin ng tinapay. Palasak din ho yung pagpapira-piraso ng tinapay na yan. Yan ho'y, sa bilang sa Katoliko ho'y, yan ho'y yung paggunita ho sa atin kapag ho tayo merong ostya na binibigay ho ng pari sa atin. Ano hong nakikita nyo rito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, ang paglalakad tungo sa Emmaus. Ayon po sa mga alagad, ang Panginoong Jesus ang makapangyarihan sa gawa at salita. Sa pamamagitan po ng tinapay, nagpakilala ang Panginoong Jesus. Tulad po ang sabi niya sa huling hapunan, ang kauna-unahang selebrasyon ng misa, ang sinumang tumanggap at kumain sa pinagpira-piraso niyang tinapay, tumanggap sa kanya. Amen. Kuya Joe, talaga Kuya Joe, ha? Iyang nabanggit ni Kuya Joe tungkol sa misa. Ang maganda naman dito, Kuya Ben, ay nung ma-realize nila ng Panginoon, yung dalawang alagad ay nagbalik at ipinamalita.
Oo, yun ang Doon pinaka-importante. sa mga kasamahan niya ang tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Nagbalik sila at ipinamalita sa mga iba pang alagad. Ano naman sa inyo rito? May tatlo tayong punto na gusto natin iparating po sa ating mga tagapakinig. Una, ang karanasan ng alagad sa Emmaus. Pangalawa, ang inaasahan nilang magpapalaya sa Israel. At ang pangatlo, paano nagpapakilala si Jesus. Tatlo po yung punto na maganda rito na nakikita. Unahin natin yung karanasan sa Emmaus. Yung karanasan ng dalawang alagad sa kanilang paglalakbay na hindi nila namamalayan na yung palang kasama na nila at nakakasabay ay si Jesus. Tayo po sa ating buhay, harinawa sa ating mga paglalakbay, ay nakikita at nararanasan din natin na sa lahat ng pangyayari sa ating buhay ay nakakasama natin ang Panginoon. Bagamat maaring hindi natin siya nakikilala, napakahalaga na nararanasan natin siya, nakasama natin sa bawat panahon ng ating pagkilos. Ano po ang ibig sabihin? Tayo kasi pag nananalangin, nararanasan natin siya eh. Bago umalis ng bahay, sumakay ng sasakyan, naglalakbay tayo, pumunta sa opisina, bago kumain. Kung ito'y nararanasan natin sa ating buhay, na tayo ay laging kapiling ni Jesus, napakaganda niyan sapagkat nangangahulugan na tinatanggap tayo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang sarili. Pangalawa, yung inaasahan naman na magpapalaya sa Israel, katulad ito, nakala nila katulad ni Moises ang darating eh. Kasi si Moises nang dumating po na palayain ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, iba yung kanilang naranasan, iba yung karanasan ng mga Israelita eh. Na sa pamamagitan ng mayroong mga bagay na mga pangyayari na physical, physical po karamihan ang dating kasi doon eh. Yung paglalakbay, yung pagkakaroon ng tubig, yung pagkabiyak ng dagat na pula, yung pagtawid nila doon, yung pagbigay ng 10 utos ng Diyos. Doon mo nang naganap yung pagpapalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto. Sa pangyayaring yun, nakita nila yung tao na ganito yung ginawa at yun din pa rin ang inaasahan din nila na darating. Kaya talagang hindi nila nakilala na yung kasabay nila nung naglalakad na ay si Jesus. Sapagkat ang alam nila, isang warrior isang tao na ang uri ng pagpapalaya ay yung pag nakulong, di ba? May abogado, palayain ka, mayroong tao na kinakailangan na para ka mapalaya sa pagiging isang alipin, bilhin ka. Ganun nung panahon binibili para mapalaya. Ito yung pananaw na nakita. Ang hindi nila nakita, si Jesus dumating magpapalaya ng kaluluwa sa pagkaalipin sa kasalanan. Yung naaalipin sa kasalanan, hindi alipin yung katawang mortal ng tao, kundi sa kasalanan. Pangatlo, doon po sa sinasabi natin paano nakilala si Jesus, nakilala nila si Jesus sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay, na siya naman dapat na maganap na kung tayo po ay dumadalo sa mga Santa Mesa, sa Eucharistia, napaalaala rin natin si Jesus. At sa pamamagitan ng ating pag-alaalang ito, nabubuhay sa ating isipan at sa ating kalooban ang muling pagkabuhay ni Jesus. At sa pamamagitan din ito, napababanal ang ating buhay at ating nakakapiling at nakakasama ang Diyos sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay. Ang problema sa ngayon ay napakarami po ngayon na nawawala ang esensya ng Eucharistia. Halimbawa, yung mga dumadalo sa mga mall na misa, nawawala ang esensya, yung kahalagahan ng kanilang pagdiriwang. Sapagkat pag tinanong mo sila, hindi ang kanilang sadya ay yung sa paghahati-hati ng tinapay at pagdalo sa Eucharistia, kundi ang kanilang tinatawag na kumbenyente, na pagdating nila doon, pakatapos nung pagdiriwang, ang nasa isip kagad nila, yung pagmoling, o yung pamamasyal, yung kakain din sila sa labas. So nawala yung esensya.
Eh, ito yung pinakamahalaga eh. Dito nagpapakilala si Jesus na napakahalaga. Na katulad ng pangyayari sa Emmaus, nakilala lang si Jesus sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay na kung saan ipinakita na niya nung mga nakaraan bago siya mamatay sa